Sa mga oras na ito, ay galit na sumugod ang ministro at sinabi pa na oras na para mamatay sila. Ngunit sa kabila ng mabilis na pag-atake na paparating sa kanila, ay nanatili lamang sa kanilang kinatatayuan ang grupo ni Leping. At habang papalapit na ito, ay hindi na nagawang makakilos ng grupo ng prinsesa at nagsimula pang ang umiyak, iniisip na ito na marahil ang kanilang katapusan. Sa kabilang banda, ay nanatili lamang na kalmado si Leping at si Elizabeth, at sa isang kumpas ng kamay niya, ay agad na nawasak ang higanteng kamao ng robot. At hindi pa doon natapos, dahil maging ang buong katawan ng higanteng robot ay agad na nawasak at nagkapira-piraso. Sa sandaling iyon, ay makikitang nakalutang pa sa gitna ng mga piraso ng robot ang ministro at ang Lightning Fairy. At habang naguguluhan pa ang ministro sa kung ano ang nangyari, ay agad siyang hinuli ng kapangyarihan ni Elizabeth at, pagkatapos, ay inihiwalay ang ulo nito mula sa kanyang katawan saka dinala sa harapan niya. Sa puntong ito, ay tinanong ni Elizabeth ang prinsesa kung ito ba ang ministrong nanggugulo sa kanilang bansa na tinutukoy niya. Hindi naman kaagad nakasagot ang prinsesa dahil sa bilis ng mga pangyayari, ngunit sa sandaling ay lapit ni Elizabeth ang ulo nito sa kanya, ay nagulat pa siya at kinumpirma ang tanong ni Elizabeth. Sa kabilang banda, ay galit naman ang ministro at sinimulang murahin ang prinsesa, at sinabihan pa ito na masyadong tuso, dahil nagdala ito ng malalakas na kasama para talunin siya. Hindi naman nakasagot ang prinsesa, at sa halip, ay sinabi ng kanyang mga kasamahan na hindi sila makapaniwala na ganoon pala kalakas si Elizabeth, dahil pagkalipas lamang ng ilang sandali matapos silang makarating dito, ay agad nitong natalo ang ministro at ang kanyang higanteng robot. Hindi naman pinansin ni Elizabeth ang kanilang mga pagkamangha, at sa halip ay tinanong ang prinsesa kung mayroon pa ba itong itatanong sa ministro, dahil kung wala na, ay tatapusin na niya ito. Galit naman na tumugon ang prinsesa at sinabi na wala na siyang gustong sabihin pa sa bastardong ito, kaya nakiusap siya kay Elizabeth na tapusin na ito. Sa kabila naman ng nalalapit niyang katapusan at sa kanyang kalagayan ngayon, ay patuloy pa ring tumawa ang ministro at tinanong ang prinsesa kung sa palagay ba niya ay nanalo na sila dahil lamang napaslang niya siya. Sinabi din niya na ang nilalang na nagbigay sa kanya ng lahat ng kapangyarihang ito ay malapit nang dumating sa kanilang kontinente, at kapag nangyari iyon, ay pagkakataon naman nila para mamatay. Ngunit hindi pa niya nagagawang matapos ang kanyang mga sasabihin, ay pinisa na ni Elizabeth ang kanyang ulo, na naging sanhi ng pagsabog dito. Matapos naman niyang gawin ito, ay tuluyan nang nakawala sa hipnotismo ang Lightning Fairy at tuluyan nang nagising. Habang iniisip pa nito kung ano ang nangyari sa kanya, ay napansin niya sa di kalayuan sina Leping at Elizabeth. At dito, ay sinabi ni Leping na gaya ng kanyang inaasahan, ay kapag kumilos na si Elizabeth, ay walang problemang hindi nila kayang lutasin. Bilang tugon, ay sinabi naman ni Elizabeth na ang mga supreme beings na katulad nila ay hindi na kailangang patunayan pa ang kanilang kapangyarihan, dahil ang mga tinatawag niyang problema ay mga maliliit na parte lamang sa kanilang dimensyon. Sa kabilang banda, ay napagtanto ng Lightning Fairy na ang dalawang nilalang na nasa kanyang harapan ay walang iba kundi ang legendary hero at ang Demon Queen na nakita niya noon sa mga memory projection ng kanyang master na si Malfoy. Habang nagngingit-ngit naman siya sa galit sa pagkakita sa dalawang ito, ay tinanong naman ni Elizabeth si Leping kung tama ba ang kanyang pagkakaunawa sa mga bagay na ito. Awkward namang ngumiti si Leping at sinabi na, tama siya, ngunit sa loob-loob niya, ay wala siyang naintindihan sa mga sinabi ni Elizabeth. Pero dahil siya na ang kanyang girlfriend ngayon, kaya kahit anong sabihin niya ay tama. Samantala, makalipas ang ilang sandali ng pagmamasid sa dalawa, ay napatanong ang Lightning Fairy kung ano ang ginagawa niya dito. Dahil sa kanyang pagkakaalala, ay nilalabanan pa niya ang ministro ng Aristotle, kaya nagtataka niyang tinanong kung ano ang nangyari. Ngunit sa huli, ay kinalimutan na rin niya ito, at ngumiti pa nga, sinasabing pagkakataon niya na ito para tapusin ang legendary hero at hulihin ang Demon Queen para ailay sa kanyang master, sa gayon ay matuwa ito sa kanya. Dahil naman sa pag-iisip ng lahat ng ito, ay agad siyang kumilos at isinagawa ang kanyang pinakamalupit na atake patungo kay Leping. Sa kabila naman ng kanyang bilis, ay napansin pa rin siya ni Elizabeth,
ngunit sa kabila ng ginagawa nitong tangkang pag-atake kay Leping, ay nanatili siyang hindi kumikilos at sinabi pa nga na ang pamilyar na nararamdaman niya kanina pa ay nagmumula pala dito. Sa kabilang banda, ay tatama na ang buong puwersang atake ng Lightning Fairy sa walang kamalay-malay na si Leping, ngunit sa sandaling damaykit ito sa kanyang buhok, ay naganap ang isang pagbabago sa paligid na tinatawag na daw reversal, at isang puwersa ang humila sa Lightning Fairy na naging sanhi ng biglaang pagkawala nito. Matapos namang mangyari ito, ay wala pa ring kamalay-malay si Leping sa mga nangyari at tinanong lamang si Elizabeth kung ano ang sinasabi niyang pamilyar na pakiramdam. Hindi naman na nais pag-usapan ni Elizabeth ang tungkol dito, kaya sinabi na lamang niya kay Leping na kalimutan na lamang ang kanyang sinabi. Kasunod nito, ay naisip niya na bakit hindi pa niya naunawaan na noong umpisa pa lamang hanggang ngayon, ay lahat ng ito ay plano ng lahat ni Leping. Ngunit inisip din niya na, dahil ito ang paraan ng pagpapakita ni Leping ng pagmamahal sa kanya, ay hindi na niya ito papansinin, at sa halip ay magfo-focus na lamang na mas damahin ang experience na ito. Samantala, ang prinsesa na ngayon ay hindi pa rin makapaniwala sa mga naganap, ay tinanong ang kanyang sarili kung talaga nga bang ganoon lamang kabilas natapos ang kanilang matagal ng suliranin. At habang pinagmamasdan niya ang mga wasak na gusali at mga bangkay ng mga mamamayan, ay sinabi niya sa kanyang sarili na talagang natapos na nga ang paghahari-harian ng ministro sa kanilang kaharian. Pagkatapos namang isipin ito, ay napuno ng katahimikan ang buong lugar. Kaya dahil dito, ay nagsalita na si Elizabeth at sinabi na, dahil natapos na niya ang kanilang problema, ay oras na para bumalik sila sa kanilang tirahan at ipapaubaya na nila ang mga natitira sa lugar na ito sa grupo ng prinsesa. Pagkasabi nito, ay agad siyang yamakap sa braso ni Leping at masayang sinabi kay Leping na dapat ay purihin niya siya sa kanyang mahusay na trabaho. Agad naman nga siyang pinuri ni Leping at sinabi na ang kanyang ginawa ay napakahusay at perpekto. Habang pinagmamasdan naman ng prinsesa ang tila walang pakialam sa mundo na paglalamangan ng dalawa, ay natulala siya at naisip na ang kanilang paghihiganti, na halos isakripisyo ang kanilang mga buhay ngunit hindi nila maisakatuparan, ay para lamang mga alikabok na sa ilang kumpas lamang ng kamay ng dalawang ito ay agad nilang natapos. Sinabi pa niya na bagamat nakasurvive nga sila at naisakatuparan na ang kanilang paghihiganti, ay hindi pa rin niya magawang maging masaya, at sa halip ay parang mayroon pa ring kulang. Napatanong tuloy siya kung dahil ba iyon sa ang pinakamatagal na niyang hinihiling na paghihiganti ay ganoon lamang kadaling natapos sa harapan niya mismo, kaya ang pakiramdam tuloy niya ngayon ay para lamang siyang nabigo at iniasa lamang iyon sa iba. Naalala pa nga niya ang sinabi ng kanilang ancestor na si Aristotle noon, na ang ultimate value ng buhay ng isang tao ay nakasalalay sa kanilang abilidad na mag-isip. Ngunit sinabi rin niya na sa palagay niya ay hindi nito naisip na ang mga alamat na isinusulat ng mga mortal na katulad nila ay hindi man lang maibibilang sa mga maliliit na mga gawain ng mga Diyos, kaya iniisip tuloy niya na ang pangyayaring ito ay mas nakakatakot pa kaysa sa kanilang sariling kamatayan, habang patuloy naman niyang iniisip ang lahat ng ito, ay patuloy pa rin sa paglalambingan sina Leping at Elizabeth, at sinabi pa nga kay Leping na tumigil na ito sa pagpuri sa kanya. Dahil alam naman niya na pagdating sa pagiging perpekto ay hindi siya maikukumpara sa kanya. Dito na po nagtatapos ang pinakabagong chapter. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, paki-comment naman ng heart at paki-like na rin, malaking tulong na yan para sa channel. At kung nagawa na ninyo, maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang sa susunod na episode.